Hello, good afternoon mga kalakotsero. So ngayon, kagala tayo din sa may Mactan, Lapu-Lapu City. So dini muna tayo mga kalakotsero. So ipakita ko lang sa inyo itong Marcelo Fernan na bridge. Second bridge din sa may Mactan na nagko-connect ng Cebu mainland. Yan. So ito din yung highlights nung last month, yung pinakamalakas na lindol na tumama sa Cebu na umabot ng 6.9 magnitude. So itong bridge na to, no, makita natin isa sa mga gawa ng Hapon, ginawa noong I think 1996. So ngayon nandini na tayo, Mactan, second bridge ng Mactan. So ito na yung Marcelo Fernan bridge. Yan mga kalakotsero, ginawa to noong 1996 at natapos noong 1999. So isa sa mga contractor din ng mga kalakotsero ay ang Japan Official Development Assistance o ODA, ang isa sa mga nag-support din eh. So hindi to gawa ng Diskaya mga kalakotsero. So Hapon ang gumawa din eh. So matibay talaga itong bridge na to. Earthquake proof na to. Kaya niya hanggang 8.0 na magnitude. So yan, lakad-lakad muna tayo. Yan si Choy the Explorer, kasama natin ngayon. So gigala ko kayo din mga kalakotsero. So ito yung tinatawag na cable stayed bridge. Cable, no? Kable ito. So makita natin doon sa unahan. Yan, no? Tanaw natin yung baba. Hindi ako sure mga kalakotsero kung gaano ito kataas mula doon sa dagat. Pero yung haba din is nasa 1.2 kilometers or 4,036 feet. Yan, ang haba. So ang dulo doon, yun na yung Mandawi City, Cebu. Connected din sa may Lapu-Lapu City. So ito ay mayroong 4 lanes. 2 lanes both sides. So ito na yun, no? Marcelo A. Fernan na bridge. So ito si Mr. Marcelo Fernan mga kalakotsero. So prominent Cebuano politician yan din sa Cebu. Hindi lang Osmeña, mga Fernan din. Fernan at saka mga Osmeña din Garcia. So yan yung mga prominent politician din sa Cebu. So yan, no? Welcome Lapu-Lapu City. Galing kayo doon sa may Mandawi naman. So yan yon ang Cebu outlet inlet papuntang Liti na yan mga kalakotsero. Liti to Bohol yung opening dyan yan, no? So pag uwi ako ng Liti, dyan kami dumaan. Itong bridge na to hanggang diretso Liti na kasi yun. Almost 8 hours pag regular lang. Pero pag fast crab nasa 1 hour lang mahigit ang biyahe. So opposite side yan yung Mactan Bridge na 1, pinakahuluma. So ito na yung fast craft mga kalakotsero. I think going to Ormoc to. Ito. Ormoc Liti, lugar namin, no, sa Liti. So almost 1 hour lang ang biyahe niyan. So pag uwi ako ng Liti, isa din yan sa option ko itong fast craft kasi mabilis. Kaysa magbarko ako, nasa 8 oras yung biyahe, 6 to 8 hours ang biyahe. Fast crab 1 hour. Going to Ormoc na yan mga kalakotsero. Either Ormoc or Bohol, ganoon naman din talaga ang mga ruta din. So yan yung Mandawi City. So yan, lakad-lakad muna tayo. So marami pa namang nagbabike din ay nagbabike, magka-hiking din. So meron naman talagang siya parang pedestrian din. Safety tayo. Ito yung kagandahan. So, yan itong barko naman galing din late ito mga kalakotsero. Yan, mga Roro type vessel ito. Late din yan, Roro type. So alas 5 ang dating niya din sa Cebu. Umalis yan doon mga kalakotsero nasa 9 o'clock ng umaga. Ganon yan, memorize ko na yan. Kasi pag ako ay nagbabarko,
alas 5, nasa Cebu na ako 5 to 6 p.m. Pero umalis yan doon 9 o'clock yan, 9 or 10 o'clock ng umaga. So balik tayo din eh. So ayan o, cable yan sa mga kalakotsero, itong tulay na to. So ngayon nandini naman tayo sa ilalim ng tulay ng Marcelo Fernan. So may plaza din eh mga kalakotsero. Yun pala, ito ay sakop ng Barangay Pusok, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. So may plaza yan din sa ilalim yan. So nandini na tayo sa ilalim ng tulay. Maganda din eh mga kalakotsero, napaka-relaxing place. May plaza, may makainan din sa likod natin. Yan o. Sobrang taas. Ang ganda din eh mga kalakotsero, ang ganda ng view. Napakaganda. So, pag may time, kung gagala kayo din sa Cebu, huwag nyo kalimutan mag-visit din eh. Okay? At least napakita ko na sa inyo mga kalakotsero. Maraming pong salamat sa inyong panood. God bless us all. Thank you. Bye-bye.